Magandang panoorin ang sarswelang yan kasi panahon na rin na husgahan natin itong mga politiko natin sa kanilang hypocrisy. Sarsuela o laro lamang ang ginagawang pagdinig ng Senado sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino na si Attorney Luke Espiritu, hindi sinsero ang Senado sa investigasyon kung ang mismong mga miyembro ng kanilang kapulungan ang sangkot. Kabilang sa nahaharap sa mga reklamo hinggil sa flood control ay sina Senators Joel Villanueva at Jingo Estrada. Parang defense counsel sila mismo sa sarili nilang kaso. Pagdating dito sa Senate investigation, hindi sila akusado Judge sila. So saan ka nakikita na dinidepensahan nila ang sarili nila, hindi bilang akusado, kundi bilang judge. Sinabi ng Labor leader na kung talagaan niyang sinsero ang Senado sa investigasyon para panagutin ang mga sangkot sa flood control scandal at korupsyon, dapat pinatunayan na nila ito sa pamamagitan ng pagbalangkas ng 2026 national budget. Dagdag naman ni Leody de Guzman, mismong ang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee ay inabsuelto kaagad ang Pangulo sa isyong pagpirma sa 2025 budget na pinanggagalingan ng pondo para sa flood control. Wala mangyayari dito, 'di ba? Paano mo pagtitiwalaan ang Blue Ribbon ang nag-iimbestigang ito kung mismong si Lacson ay nagsasabing malinis si Marcos. No, delikado na 'yon. Sino titirahin niya? Yung mga kalaban. Tapos kasama siya sa pag-approve ng 2026 budget na punong-puno ng korupsyon. Kaya tingin ko walang makukulong ditong mga opisyal ng gobyerno. Sabi naman ng Sanlakas Secretary General Attorney Aaron Pedrosa, bagamat may mga nakasuhan at naaresto na iniugnay sa flood control corruption, hindi naman kasama sa investigasyon at prosekusyon ng Pangulo, mga mambabatas at cabinet officials. Walaan niyang accountability dahil pinagtatakpan ang mga responsable sa pagkamkam sa yaman ng bayan. Samantala, sang-ayon ang ilang labor groups sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa Kamara at dapat na ma-impeach niya ito. Hindi nila katanggap-tanggap ang ginawa nito sa 2025 budget. At mula nung siya pumwesto, puro problema na, maharlikapan, 'di ba? Ang dami mga pinagkagastusan na hindi niya may paliwanag. Yung unprogrammed appropriation, pinalaki niya ng pinalaki. Pagbibigay diin naman ni Attorney Luke Espiritu, kapag na-impeach at napatalsik sa pwesto ang Pangulo, hindi rin dapat na si Vice President Sara Duterte ang papalit. Ang impeachment anya ay dapat nakatuon sa pananagutan ng Pangulo sa taong bayan. Sa framework ng accountability, hindi sa framework ng si Sara Duterte ay magiging presidente ng Pilipinas. Hindi alternative si Sara Duterte. Pambubola lang umano ang sinabi ng presidente na sinimulan niya ang pagbulgar sa korupsyon sa gobyerno para takasan niya ang pananagutan na gawain ng mga kawatan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.